Sa bawat pindot ng isang launch button, talagang million of dollars ang talagang lumilipad sa impapawid. Hindi ito nuclear weapons pero ang presyo, kayang magpatumba ng ekonomiya ng isang maliit na bansa. Mula sa mga missile na kayang humarang sa mga bala sa kalawakan, hanggang sa mga interceptor na ginawa para pigilan ang pinakadelikadong banta sa mundo. Ngayon naalamin natin kung alin sa mga missile ang pinakamahal, sobrang advanced at talagang sobrang bihirang gamitin. Pero bago natin simulan yan, kung bago ko pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10, Evolve C Sparrow Missile. Sa panahon ngayon, ang pinakamalaking banta sa isang modern warship ay hindi lang kalaban na barko, kundi mga missile na talagang halos hindi mo makita hanggang sa uli na ang lahat. Dito pumapasok ang Evolve C Sparrow Missile o ESSM, isang sandata na ginawa para sa mga laban na kung saan tumatagal lamang ng ilang segundo. Ang sandata na ito ay specialized din disenyo para harangin ng high-speed, low-altitude threat, particular na mga sea-skimming cruise missile na sinasadyang lumipad ng sobrang baba para makaiwas sa radar. Sa ganitong senaryo, isang maling calculation lang ay maaring magresulta sa pagkawala ng isang barko, daang-daang buhay, at billion of dollars ng kagamitan. Ginagamit ang ESSM sa mga vertical launch system ng modern destroyer at frigate, at ito ay compatible sa NATO standard naval platforms. Ito ang dahilan kung bakit patuloy itong ino-order ng maraming bansa. Hindi dahil ito ang pinakamalakas, kundi dahil ito ang pinakamasaasahan sa huling sandali. Batay sa public procurement data at open source defense contracts, ang ESSM ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1 million hanggang $2 million bawat missile. Kung tutusin, mura ito kumpara sa ibang listahan. Pero sa larangan ng naval defense, ang ESSM ay talagang insurance policy. Isang insurance na hindi mo kailanmang gustong gamitin pero kailangang meron ka. Ang isang ESSM launch ay maaring magligtas ng isang R-Labor class destroyer, isang barkong may halagang mahigit $2 billion, at isang crew na umaasa sa ilang segundo lang ng tamang desisyon. Number 9, Aster 30. Kung ang ESSM ay depensa sa dagat, ang Aster 30 naman ang huling linya ng depensa ng mga lungsod at military bases sa lupa. Ang Aster 30 ay bahagi ng SAM-PT, Air and Missile Defense System, na binuo ng Europe bilang sagot sa lumalalang banta ng ballistic at cruise missile. Hindi ito basta air-to-air missile, ito ay strategic interceptor na kayang tumama sa target na gumagalaw ng supersonic na mataas na altitude. Ang isa sa mga pinakakinakatakutang katangian ng Aster 30 ay ang extreme agility nito. Sa tulong ng advanced guidance system at thrust vectoring technology, kaya nitong habulin ng target kahit biglang magbago ang direction sa huling segundo, isang critical na kakayahan laban sa modern missile. Ayon mismo sa mga European defense contract at official procurement disclosure, ang Aster 30 ay may tinatayang halaga na $2 million hanggang $3 million bawat missile. Para sa isang bansa, ang halagang ito ay talagang maliit kumpara sa maaaring mangyari kung makalusot kahit ang isang missile lang. Ang isang successful intercept ng Aster 30 ay maaaring makaiwas sa pagkawasak ng buong distrito, pagkawala ng libu-libong buhay, at matinding destabilization. Sa madaling salita, ang Aster 30 ay hindi lang sandata. Ito ay puhunan sa katahimikan, isang katahimikang binabayaran ng million of dollar para hindi na kailangang bayaran ng dugo. Number 8, Standard Missile 2, SM-2, Block 4. Sa likod ng bawat aircraft carrier na naglalayag sa karagatan, may isang tahimik na system ng depensa na handang kumilos kahit sa gitna ng gabi o sa masamang panahon. Ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng defense na yun ay ang Standard Missile 2, particular na ang SM-2 Block 4. Ang SM-2 ay produkto ng dekadekadang karanasan ng US Navy sa tunay na labanan. Hindi ito dinisenyo para sa isang particular na digmaan. Ito ay general purpose shield na kayang humarap sa iba't ibang uri ng banta. Mula sa mga fast-moving combat aircraft hanggang sa supersonic cruise missile na sadyang idinisenyo para lusutan ng radar. Ang Block 4 variant ay mayroong kakayahang tumira ng target sa mataas na altitude kumpara sa mga naunang version. At ginagamit ito bilang outer layer ng defense ng Aegis Combat System. Ibig sabihin, bago pa man makalapit ang kalaban sa fleet, ang SM-2 na ang unang nagbibigay ng babala at unang nagpapaputok. Sa isang real-world scenario, hindi lang isang SM-2 ang inilulunsad, madalas ay dalawa o higit pa ang pinapaputok para sa isang target lang, para masiguro na hindi makakalusot ang kahit isang missile. Batay mismo sa US Navy budget document at foreign military sales report,
Ang SM-2 Block 4 ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 2 million hanggang 4 million dollars bawat missile. Ibig sabihin sa isang intense engagement, isang destroyer pa lang ay maaaring gumastos ng 10 million hanggang 20 million dollars sa loob lamang ng ilang minuto. Pero para sa mga Navy na umaasa rito, talagang malinaw ang calculation. Mas mabuting gumastos ng milyon kaysa mawalan ng barkong nagkakahalaga ng bilyon. Ang SM-2 ay hindi headline grabber, pero ito ang dahilan kung bakit nakakauwi ng ligtas ang mga barko. Number 7. Meteor BB Ram. Kung ang SM-2 ay tahimik na tagapagtanggol sa dagat, ang Meteor BB Ram naman ay sentensya na kamatayan sa impapawid. Madalas bago pa man malaman ng target na siya ay nasa panganib. Ang Meteor ay dinisenyo para sa isang reality ng modern aerial combat. Ang laban ay tapos na bago pa mag-dogfight. Sa halip na umaasa sa short-range missile at visual contact, ang Meteor ay ginawa para pumatay mula sa malayo, na kung saan lampas sa kayang makita ng mata ng piloto. Ang pinaka-natataking katangian nito ay ang ramjet propulsion system. Habang ang karamihan sa missile ay mabilis lamang sa simula at bumabagal sa dulo, ang Meteor ay kabaliktaran. Kaya nitong panatilihin ang mataas sa bilis at energy hanggang sa huling segundo. At ito ang dahilan kung bakit halos walang escape window ang target. Kahit magmaniobra, bumilis o bumaba ng altitude ang kalaban, may sapat na lakas ang Meteor para ituloy ang habol hanggang sa banggaan. Batay mismo sa European Defense Procurement Disclosure, ang Meteor BB Ram ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 2 million hanggang 3 million dollars bawat missile. Para sa isang fighter squadron, ang paglulod ng ilang Meteor missile ay parang pagkarga ng ilang milyon dolyar ng bala sa bawat eroplano. At sa sandaling pinindot ang trigger, wala ng second chance, isang missile, isang decision at isang kapalaran. Sa modern digmaan sa impapawid, ang Meteor ay hindi lang sandata. Ito ay psychological weapon, isang paalala na ang kalaban ay maaring mawala bago pa man siya makalaban. Number 6. Arrow 3 Interceptor. Kapag umabot na ang ballistic missile sa outer space, karamihan sa mga conventional defense system ay talagang wala nang magagawa. Pero ang Arrow 3 ay hindi lang basta missile. Ito ay isang exo-atmospheric interceptor, idinisenyo para sirain ang ballistic missile bago pa man bumalik sa Earth. Sa madaling salita, ito ang unang linya ng depensa sa kalawakan bago pa maging banta sa mga lungsod at critical infrastructure sa lupa. At hindi tulad ng mga traditional na missile na gumagamit ng explosive warhead, ang Arrow 3 ay hit-to-kill interceptor. Sa sobrang bilis at high precision trajectory nito, literal na babanggayin ng target gamit ng kinetic energy, kaya ang missile ay pupulbusin agad sa ere. Isang launch lang at ang banta ay na-neutralize bago pa ito makagawa ng pinsala. Ang Arrow 3 ay resulta ng joint development ng Israel at United States, bahagi ng mas malawak na multi-layer missile defense system. Ang bawat layer nito ay may sariling papel. Ang Arrow 2 ay para sa lower altitude threat, habang ang Arrow 3 naman ay nagsisilbing first strike, prevention sa kalawakan. Ito rin ang nagsisilbing strategic deterrent, pagpapakita sa mga posibleng kalaban na kahit gaano kalayo o kataas ang missile, mayroong sagot na handa. Sa actual operation, hindi lang isang interceptor ang inilulunsad. Madalas ay dalawa o higit pa ang nakalatag laban sa isang target, na kung saan para siguradong walang makakalusot. Para sa mga defense planners, bawat Arrow 3 ay may presyong binabayaran para sa kaligtasan ng milyong buhay at billion of dollar na asset. At batay mismo sa Israeli at US Defense Budget Disclosure, ang Arrow 3 ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 3 million hanggang 4 million dollars bawat interceptor. Depende pa ito sa kontrata at configuration. Sa bawat launch, talagang nakataya ang buhay ng mga tao, security ng isang bansa at katatagan ng reyon. Ang Arrow 3 ay hindi lamang missile, ito ay simbolo ng modern missile defense, isang matibay na pader laban sa mga pinaka-advanced na banta sa mundo. Number 3. Patriot PAC-3. Kung may missile system na talagang halos hindi narinig na ang pangalan, ito yun, ang Patriot PAC-3. Isa itong combat-proven missile defense system, kilala sa buong mundo sa kakayahan itong pabagsakin ng ballistic missile at hostile aircraft sa terminal phase, ang ilang segundo bago tumama ang target. Sa ganitong pace, talagang wala ng second chance. Isang mali at maaaring tumama ang missile sa critical infrastructure o lungsod. Ang PAC-3 ay gumagamit ng hit-to-kill technology katulad ng Arrow 3, subalit nakatuon sa ground level threats. Sa modern battlefield, ito talaga ay isang lifesaver. Isa itong high-speed, high-precision missile na idinisenyo para pigilan ang mga pinakadelikadong banta bago pa maging sakuna. Kasabay nito, ang PAC-3 ay bahagi ng isang integrated system kasama ang radar at command center na nakikipag-cooperate para ma-maximize ang interception success. Sa totoong operation, karaniwang dalawang PAC-3 missile ang nilulunsad sa isang target para masigurong walang makakalusot.
Ibig sabihin sa loob lamang ng ilang segundo, 8 million hanggang 12 million dollars ang nagagamit para ma-neutralize ang isang missile threat. Isa itong mahal na presyong handang bayaran ng mga bansa. Subalit sa perspective ng security, malinaw ang calculation. Mas mabuting gumastos ng milyon kaysa magbilang ng nasirang buhay at ari-arian. Batay sa US Army procurement data at foreign military sales record, ang Patriot Factory ay nagkakalaga ng humigit kumulang 4 million hanggang 6 million dollars bawat interceptor. Depende pa sa batch at contract specifics. Sa bawat launch, talagang hindi lamang missile ang nakalagay sa linya. Kasama rito ang buhay ng mga tao, lungsod at kabuuang security ng bansa. Ang factory ay di lamang defense weapon. Ito ay symbol of deterrence, $1 million na sagot sa mga pinakadelikadong banta na kayang harapin ng modern military. Number 4, Standard Missile 6, SM-6. Kung mayroong missile na kayang gumawa ng halos lahat sa modern na digmaan, iyon ay ang Standard Missile 6 o mas kilala bilang SM-6. Hindi ito basta air defense missile, isa itong multi-role weapon na kayang gumanap ng iba't ibang papel sa isang launch. Ang SM-6 ay kayang pabagsakin ng aircraft, cruise missile at ballistic missile. At ang mga pinakabagong configuration, kaya rin itong tamaan ng mga barko sa dagat at high-value target sa malalayong distansya. At talagang iilan lang sa mundo ang missile na may ganitong kalawak na kakayahan. Ginagamit ang SM-6 bilang bahagi ng Aegis combat system ng US Navy, ang parehong sistema na nagpoprotekta sa mga aircraft carrier strike group. Ibig sabihin kapag may isang barko na may SM-6 onboard, ito ay may kakayahang lumaban sa ere, dagat at missile threat ng sabay-sabay. Ang isa sa mga pinakamapanganib na katangian ng SM-6 ay ang kakayahan nitong makatanggap ng targeting data mula sa ibang platform, satellite, aircraft at iba pang mga barko. At kahit hindi direktang nakikita ng launcher ang target, kaya pa rin itong tumama gamit ang network warfare. Sa aktual na senaryo ng digmaan, ang SM-6 ay madalas ginagamit laban sa high-speed at unpredictable threat. Mga target na kayang makalusot sa mga simpleng defense missile. Batay sa US Navy budget document at congressional report, ang Standard Missile 6 ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 4 million hanggang 5 million dollars bawat missile. Isang pindot lamang ng launch button at katumbas ito ang isang mansyon o ilang supercars na nawawala sa loob lamang ng ilang segundo. Subalit kapalit nito ang kaligtasan ng isang fleet na nagkakahalaga ng billion of dollars. Ang SM-6 ay hindi lang missile. Ito ay patunay na ang modern na digmaan ay hindi na one-purpose weapon, kundi flexible, connected at sobrang mahal. Number 3, THAAD Interceptor. Kapag ang banta ay ballistic missile na galing sa daang-daang kilometro ang layo, hindi sapat ng ordinaryong air defense. At dito pumapasok ang THAAD o Terminal High Altitude Area Defense, ang isa sa mga pinaka-advanced missile defense sa mundo. Ang THAAD ay dinisenyo para harangin ng ballistic missile sa high altitude, sa pagitan ng upper atmosphere at lower space. Ibig sabihin, ito ang gitnang pader sa pagitan ng space-based interceptor at terminal defense tulad ng Patriot. Tulad ng Arrow 3 at PAC-3, ang THAAD interceptor ay gumagamit din ng hit-to-kill technology. Walang explosive warhead, purong precision at kinetic energy ang ginagamit para durugin ang target sa sobrang bilis. Ang THAAD system ay suportado ng napakalakas na radar na kayang makakita ng missile threat mula sa mga napakalayong distansya. Binibigyan ng defense operator ng mas mahabang oras para magdesisyon. Sa modern missile warfare, oras ang pinakamahalagang resource. At dito nagkakaroon ng malaking advantage ang THAAD. Sa aktual na deployment, ang THAAD ay madalas inilalagay para protektahan ang buong region. Hindi lang isang base o lungsod. At isang battery lang nito ay maaring magsilbing shield sa isang bansa. Batay sa US Missile Defense Agency at Defense Procurement Disclosure, ang THAAD interceptor ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 11 million hanggang 15 million dollars bawat missile. At ang ibig sabihin, sa bawat successful na intercept, milyon-milyon dolyar ang ginagastos sa loob ng ilang segundo. Pero sa pananaw ng missile defense, ang tunay na tanong ay hindi kung mahal ito, kundi ano ang mangyayari kapag wala ito. Ang THAAD ay hindi lang sandata, ito ay pangako ng protection. Isang mamahaling pangako na ginawa para sa pinakadelikadong sandali ng modern na digmaan. Number 2, Standard Missile 3, SM-3, Block 22A. Kapag ang banta ay nagmumula sa intercontinental ballistic missile, isang ordinaryong air defense missile lang ay wala nang magagawa. At dito naman pumapasok ang Standard 3 missile, Block 2A, o SM-32A, isa sa mga pinaka-advanced na missile defense weapon sa mundo. Ang SM-32A ay isang exo-atmospheric interceptor,
Pero idinisenyo ito para sa long-range ballistic missiles. Kaya nitong harangin ng missile bago pa man bumalik sa Earth sa sobrang taas na bilis ng trajectory gamit ang hit-to-kill kinetic energy, walang explosive warhead, puro physics ang kapangyarihan. Ginagamit ang SM-32A bilang bahagi ng Aegis Ballistic Missile Defense System. Isang global network ng sensor, radar at combat management system na kayang mag-coordinate ang intercept mula sa barko, lupa o space-based input. Ibig sabihin kahit ang missile ay galing sa daang-daang kilometro, may sapat na panahon ng operator para matrack at ma-intercept ang target. Sa real-world scenario, isang SM-3 launch ay hindi basta defensive action. Ito ay strategic statement. Nagpapakita ito sa kalaban ng kahit gaano kalayo o advansang missile, may sagot na handa. Batay sa US Department of Defense procurement data at congressional record, ang SM-3 Block 2A ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $9 million hanggang $12 million bawat missile. Ang bawat launch ay $1 million ang nakataya, pero sa modern missile defense, isang matagumpay na intercept ay nagliligtas ng bilyong-bilyong asset at buhay. Ang SM-32A ay hindi lang isang missile. Ito ay simbolo ng global strategic security, isang mamahaling sagot sa mga pinakadelikadong banta sa mundo. Number 1, Ground-Based Interceptor, GBI. Sa number 1 ng ating listahan, walang tatalo sa Ground-Based Interceptor o GBI, ang pinakamahal, pinaka-advance, at pinakamataas ang teknolohiyang missile sa mundo. Ang GBI ay dinisenyo para harangin ang intercontinental ballistic missile sa mid-course space habang nasa space pa ang target. Tulad ng SM-3 at Arrow 3, gumagamit ito ng hit-to-kill kinetic energy, subalit sa mas mataas na altitude at mas malaking velocity. Sa madaling salita, isang launch lang, isang missile na may $1 million na presyo ang handang harangin ng pinakamapanganib na banta sa modern na mundo. Ang GBI ay bahagi ng US Ground-Based Mid-Course Defense System o GMD, isang network ng interceptor, sensors at radar sa Alaska, California at iba pang strategic points. Ito ang pinakamalaking shield ng Estados Unidos laban sa potential na ICBM attack. Hindi lamang ito sandata, ito ay life insurance ng isang bansa. Literal na nakataya ang buong population sa kakayahan itong pumutok sa tamang target. Ayon mismo sa US Missile Defense Agency report, ang GBI ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $70 million hanggang $80 million bawat interceptor, depende pa sa configuration at deployment. Ang isang launch ng GBI ay hindi biro. Bawat segundo ay mahalaga, bawat trajectory ay critical, at bawat intercept ay maaaring magligtas sa milyon na buhay at $1 billion na ari-arian. Ito ang rason kung bakit ang GBI ang numero 1 sa listahan ng pinakamahal na non-nuclear missile sa mundo. Hindi lang ito missile, ito ay ultimate deterrent, isang mamahaling pader sa pagitan ng mundo at potensyal na global catastrophe. Sa mundo ng missile defense, walang higit pa rito. Ito ang huling linya ng protection para sa sangkatauhan.